So, ayan mga kamaster, no? A'udhu billah minay syaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Angat, Bulacan, no? Sa Sulukan, Angat, Bulacan. So, meron po tayo ditong refrigerator na ang tatak ay Samsung na naman. Samsung digital inverter na may display sa harap. Okay? So, ang problema daw po nito ay talagang hindi na lumalamig. Okay? So, tuklasin po natin sa araw na ito kung anong mga naging sanhi, no? Kung bakit hindi lumalamig yung refrigerator ng ating minamahal na customer, okay? 12 seconds later. So, ayun mga kamaster, sa araw na ito, ang i-brought out ko sa inyo sa araw na ito ay napakahalaga, no? Kasi marami na tayong mga kababayan na customer na laging ang problema, unti-unting nawawala ang lamig hanggang sa nawala na ang lamig, no? So, ano yung mga possible, no? Ano yung mga dahilan, ano? Bakit nawawala ang lamig? Although minsan wala namang problema sa refrigerant. Okay naman yung charge ng refrigerant. So, ang tanong, ano pa yung iba, no? Ano pa yung ibang dahilan? Bakit nawawala ang lamig? O di naman kaya, unti-unting nawawala ang lamig. Okay? So, sa araw na ito, ipapaliwanag ko sa inyo yung isa pang mahalagang dahilan, no? Na kailangan malaman ng ating mga minamahal na customer at maging mga technician kung bakit nga ba nasisira ang refrigerator? Ano yung isa, no? Ano yung isa sa nagiging dahilan kung bakit nasisira ang ating mga refrigerator o di naman kaya bakit unti-unting nasisira ang ating refrigerator. Okay? So, natapos na po tayo dito na mag-evaluate ng ating refrigerator. So, sa umpisa pa lang, kasi nag-uumpisa tayo sa compressor. Step by step tayo, no? So, may nakuha tayo dito na from U to V 13.0 flat ohms, UW 13.3 ohms, then VW ay 13.1 ohms. So ang tanong, pasok ba yan? Ang sagot po niyan ay hindi na po pasok. Bakit? Kasi nga may dalawa tayong reference pagdating sa mga inverter. May good at bad. So ano yung good na value ng ating mga resistance? Okay? From UBW dapat at least may makuha man lang tayong equal. Kung halimbawa man magkakaroon man ng interval o clearance o pagkakaiba doon sa resistance, at least 0.1 man lamang. Okay? Kagaya nito halimbawa, yung good windings dapat 13.3, 13.3, 13.2 ohms. Napakaganda po niyan. Pero hangga't maaari, sabi ko nga dapat ay equal dahil nga ang ating windings ay DC, hindi po siya AC. Paalala, ang ating windings ay DC. Kaya dapat may makukuha tayong 13.3 ohms flat. Okay? So, sa nakikita natin ngayon dito, ito yung ginawa kong halimbawa. Kasi pinaliwanag ko na sa ating minamahal na customer, no? Kasi, paalala po, ito po ay chinek na ng Samsung, service center ng Samsung, nung nakaraan lamang. Then, nagpa-second opinion sa atin ng ating minamahal na customer, okay? So, at least ngayon, nakita natin na sa umpisa pa lang, may nakita natin problema. Sa nakikita natin ngayon, ito siguro yung hindi nila na-check, na dapat ini-evaluate muna natin lahat. Kaya nga nagpa-second opinion sa atin ng ating minamahal na customer. Baga nag-aalangan siya dun sa naging output ng check-up ni Samsung. Kaya nagpa-second opinion siya sa atin. Ngayon nakita ko nga na dito pa lang sa compressor may problema na tayo. So etong nakita natin 13.3, 13.0, 13.1, ito po ay hindi na maganda. Okay, hindi na po ito yung standard na value, resistance value ng ating compressor dahil nga po ito ay DC. Okay? So, pangalawa, yung ating sinasabi ko sa ating minamahal na customer na sa compressor DC, meron tayong dalawang component, isang mechanical at saka electrical. So, magkakaalaman mamaya yan kapag pinander natin yung ating compressor at malalaman natin kung pati yung mechanical ay tinamaan na. Since nga na yung ating electrical windings ay may tama na, okay, naglumayo yung kanilang mga reading. So, asahan natin na yung mechanical posibleng naapektuhan na rin, pero sana hindi naman, okay? Kapag ka mga ganitong uri ng mga data na ating nakukuha, asahan nyo po mga kamaster na hindi po yan magdadrive ng 100%. Kasi ang ating compressor ay nagdadrive po siya simula sa 60%, 60 Hz up to 200 Hz. So magdadrive lang po yan ng at least 40% up to 60% na lamang mga kamaster. Dahil nga sa ating hindi pantay o equal na resistance windings ng compressor. Maliwanag, okay? So kapag ganito ang ating nakikita, asahan nyo po na hindi na po talaga magbibigay ng 100% cooling efficient sa ating mga refrigerator. Ngayon,
Ang tanong, Kamaster, bakit lumalayo? Ano bang nagiging cause niyan? Ano bang problema? Anong dahilan bakit lumalayo ang aming mga ang windings ng aming mga refrigerator compressor? Okay, so isang dahilan, no? Ito ay napakahalaga na aking i-brought out sa araw na ito kung bakit lumalayo, no? Ang ating mga resistance windings na DC volts pagdating sa mga inverter. Kasi kalaban talaga ng inverter ito. Ang ipapakita ko sa inyo, kalaban ng inverter ang isisiwalat ko sa araw na ito. Okay? So, anong dahilan? Ang tanong, anong dahilan ka, Master, no? Anong dahilan bakit lumalayo unti-unti yung resistance windings ng aking compressor ng refrigerator? Okay? Ito po, ang dahilan ay yung sinusupply ng ating mga power provider sa ating mga kabahayan. Sa madaling sabi, yung voltage, yung voltahe, yung kuryente na pumapasok sa ating mga refrigerator, mga appliances, sapat nga ba o sobra-sobra? Okay? So, tuklasin po natin sa araw na ito kung ano yung dahilan, no? Kung bakit unti-unting nawawala unti-unting lumalayo ang resistance windings ng ating compressor hanggang sa pahina yung torque, yung hertz ng ating yung frequency ng ating mga compressor hanggang sa nasira na. Hanggang sa kapag hindi na umaandar, nagbi-blink na lang yung ating board. So indication 'yon na posibleng nagkaroon ng problema sa power supply. Okay? So sukatin po muna natin sa araw na ito yung ating power supply, no? Kung ilang voltahe nga ba ang pumapasok sa bahay na ito para paandarin niya yung ating mga refrigerator. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo kung ilang voltage yung ating compressor. Okay, kung ating makikita, 160 up to 240 volts yung ating compressor power supply, no? So, sa ganyang pagkakataon, sa ganyang mga specs, dapat magre-range tayo ng at least mga 160 man lang up to 240 yung ating voltahe, no? Pero sa pagkakataon ito, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba talagang actual na ipinapakain ng ating mga power provider sa ating ipinapakain na voltahe ng ating mga power provider sa ating mga appliances, mga kamaster, okay? 12 seconds later. Okay, so pagkatapos yung maipakita sa inyo yung design specs ng ating compressor na magsisimula tayo sa 160 volts up to 240 volts, no? So, tingnan natin, okay, kung ilang voltahe nga ba ang ipinapakain sa mga appliances ng ating mga power provider. Okay? So kasi doon sa amin sa Bulacan, sa San Jose, ang nakukuha kong actual ay 186 lamang to 189 volts. So naninira po talaga ng appliances, yung mga ganong uri ng power supply. Sobrang baba po talaga. Ang binabayaran natin sa kanila ay 220 up to 240 volts. Tingnan natin naman na dito sa Angat, Bulacan kung ilang voltahe naman yung ibinibigay ng mga power provider sa kanila sa household. Okay? So nakaset na ho to sa volts. Okay? So check na po natin dito mismo. Okay? Kung ilang voltahe. Okay mga kamaster? Check na natin. 247.3 volts. Napakataas po niyan mga kamaster. Okay? 247. Kita nyo? Hanggang 240 lamang yung ating compressor. So kapag nagda-drive ng 100% yung ating compressor, okay? Kapag naka 200% hertz na siya sa ating frequency, magda-drive din po yan ng 240 volts. Pero sa ganitong pagkakataon, 247 yung ating voltahe, mga kamaster. So napakataas po niyan, mga kamaster. Kita nyo yan? So isa na rin yan sa mga dahilan kung bakit nasisira unti-unti ang ating compressor. So, pinapahina po niyan, no? Pinapahina po ng ating malakas na voltahe yung windings ng compressor. Okay? So, yan. Babitawan ko na ha. 247.5 volts AC. Okay? So, ito yung problema natin, ano? Ito yung problema natin na napakataas ng voltahe, no? Napakataas ng voltahe na ibinibigay sa atin ng mga power provider. Doon naman sa amin, sa San Jose, napakababa naman. Pero dito sa Angat, napakataas naman. So, ang tanong, bakit mataas ka, master? Bakit sobrang taas naman ng power supply na ibinibigay sa amin ng mga power provider na 'yan? Ano yung unang dahilan bakit mataas? Ito po. Sisilipin po natin sa bintana. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung reason bakit mataas ang voltahe dito sa ating kabahayan. Ito po. Sisilipin na lamang po natin sa ating bintana.
labas na lang tayo. Ito. So ito yung bahay ng ating minamahal na customer. Ito lang, ayan yung power supply niya, ito lang. So ito yung ating, transformer mga kamaster. Kapag tayo ay malapit sa transformer, asahan nyo po na yung ating power supply na sinusupply ng ating mga power provider ay sobra-sobra talaga. Okay, sobra-sobra. Dahil nga malapit po tayo sa sa transformer ng ating barangay. Pansin mo yan, ilang hakbang lang, 1, 2, 3, 4. Siguro mga 5 meters lamang to. Ito na yung bahay ng ating minamahal na customer. Pansin mo napakalapit niya. Okay, so pasok na tayo dito. Mga barangay tayo. So, hindi ko na po pinutol yung video mga kamaster, no? So, ayan, no? Pansin nyo. So, tumutugma nga yung ating evaluation and diagnosis sa araw na ito. Ito po ay walang halong hocus pocus. Meron po tayo mga katibayan, no? Base sa sinasabi ng ating compressor, ang sabi niya, malayo na yung reading ko, no? So, ang tanong naman, bakit malayo ang reading mo? Kasi naman taas-taas ng voltahe na binibigay niyo sa akin, 247.6 volts. 247.6 volts. Ang requirements ng ating compressor, ang kaya niyang i-drive ay from 160 volts up to 240 volts. Bakit 247? So, ang tanong, kaya niya ba talagang i-maintain yung lifespan ng ating compressor? Hindi. Bakit? Sobrang taas po nito. 247 volts, mga kamaster. Okay? So, nakita niyo na, kapag tayo ay malalapit, paalala doon sa ating mga minamahal na customer, no? Check niyo yung inyong mga power supply sa mga kabahayan. Bago tayo bumili ng refrigerator, check nyo muna. Ilang volts nga ba yan? Nako, 247. So kung ganun kataas, wala tayong magagawa. Kaysa naman masira yung ating mga refrigerator. So ang pinaka-the best dyan, bumili po kayo ng AVR. Okay, yung automatic voltage regulator na 500 watts. Okay? So yun po ay makakatulong sa inyong mga appliances upang ma-maintain man lamang yung 160 volts up to 240 volts. Okay? So ganun lang po kasimple mga kamaster, no? So, paalala doon sa ating mga minamahal na customer, lagi nyo pong i-check yung voltahe na pumapasok sa inyong mga appliances. Dapat maging aware po tayo niyan. Di kagaya po ng nangyayari ngayon. Ito po uulitin ko po Tingnan nyo, 249 pa mga kamaster. Oh no! Diba? So sobrang taas po niyan mga kamaster. Hindi ho talaga kakayanin ng compressor yan. Ang tendency niyan, patay-sindi ang ating compressor. Bakit? Sobra-sobra yung voltahe pumapasok sa kanya. 'Di ba? Yung 110 nga, supplyan mo ng mga 115 volts hanggang 120 volts minsan. 'Di ba? Yung sinusupply nating appliances bumibigay. How much more pa ito na 247.6 volts mga kamaster. Napakataas po niyan. Okay? So sa araw na ito, nakapagbigay na naman tayo ng magandang tutorial at kaalaman sa ating mga kababayan na mga customer at maging doon sa mga technician na bago tayo mag-evaluate ng system, kuhanan po muna natin ng voltahe yung ating yung bahay ng ating minamahal na customer upang meron po tayong reference na tinatawag. Kasi mamaya magtataka tayo bakit nasisira. At least kung nasisira yung mga appliances, at least kung kinuha na natin siya ng voltahe, meron agad tayong reference. Meron agad tayong idea kung bakit unti-unting nasisira ang mga refrigerator ng ating mga minamahal na customer, particular sa mga inverter. Paalala, inverter. Pagka mga ganitong inverter, meron po siyang specs na 160 volts up to 240 volts. No? Ang nakukuha nga natin ay 247 up to 249 volts. So talagang wala pong tatagal na appliances pagka ganito ang ating power supply. So paalala, ito ay 2 taon pa lamang. Nakakalungkot mga kamaster, pagkalakalaking refrigerator, pero 2 taon pa lamang, pero yung compressor niya ay pabigay na mga kamaster. Okay, so sana po nakapagbigay na naman tayo ng munting aral at payo at kaalaman sa ating mga kababayan. Okay, ito po ay ang tutorial ito ay para po dun sa mga customer. Okay, at least po kayo po mga sir, mga ma'am, ay nabibigyan ko po kayo ng idea. Ipa-check nyo po yung mga voltahe ng inyong mga kabahayan, kung ilang voltahe nga ba yan. Then tingnan nyo yung specs ng mga refrigerator nyo kung tama nga ba. Kung nakakakuha kayo ng 230 volts tapos yung inyong refrigerator ay 230 volts, pwedeng pakasalan yan. Okay? So sa araw na ito,
Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster at magandang umaga po.